Let's take my 33-year-old car all the way to Baguio. Today, the-drive natin yung 1992 Honda Civic EG natin at dadalhin natin siya sa Baguio. 1 week after ko siyang bilhin ulit. Alam ko parang nakakatawa pero guys, nagtitiwala ako sa kotse na to. This has always been the dream that a project car is able to go all the way to Baguio nang walang problema, nang barkada kayo, and we're finally able to do it. Para rin to sa mga tao na nagsasabi na old cars are not meant to be driven. I strongly disagree with that. I believe na as long as meron kang kotse at umaandar yan at walang problema, kaya mong dalhin yan kahit saan pa yan sa Pilipinas o kaya sa mundo kasi ginawa siya para sa purpose na yon. This video is for all the drivers out there. Alam ko, onti lang tayo pero ma-appreciate nyo to. We are taking our 33-year-old Honda Civic EG na binili natin last week lang. If bago kayo sa channel na to, I sold it a couple months ago and then I was able to buy it back. We're just having the windshield cleaned kasi sobrang dumi niya. Maraming mga dirt and grime. Ang problema, wala na siya nung parang wiper fluid. One of the main concerns that we have with the EG is tatlo kaming babiyahe, tatlo kaming maraming gamit, and lowered siya, and hindi ko alam if kakayanin niya yung gamit o yung ride na gagawin natin today. So as of right now, sobrang overloaded na yung kotse. So hindi ko alam kung paano mangyayari kung makakasama pa ba yung isa pa uwi ng Manila. So guys, ever since binili natin yung Honda Civic EG, hindi pa natin ito napapa-car wash. Actually, ito na yun as is. So far, ito yung current condition namin ngayon. Okay naman yung blue brick, pero pagtingin mo dito sa likod, sobrang daming gamit guys. Meron dito mga CarPlay head units, meron tayong jack, ito yung mga camera bag naming dalawa, yung food bag namin sa likod. Makikita nyo guys, sobrang puno na niya. Hindi ko alam kung paano mangyayari to na meron pang isang dadagdag, pero bahala na, kaya naman namin siguro yan. So guys, ito yung current scenario natin ngayon. So guys, sobrang excited ako para sa adventure na to. Sana kayanin, tingin ko naman kakayanin actually. Pinrep ko naman yung kotse, chinek ko yung mga brake fluid, yung coolant, yung aircon, nag-refill ako ng Freon just in case. Ang kailangan ko lang gawin ngayon is hanginan yung mga goma niya and then we are good to go. Time right now is about 1:35. Dapat nasa Baguio na tayo ng around 5 to 5:30, sakto yun sa sunrise. So dapat nasa Marquez Highway na tayo ng sunrise. Si Viren yung kasama natin nung pinikap natin yung Honda Accord CF6 all the way into Gigarao. This guy is one of my closest friends that I have. Smile bro, smile. Kaway, kaway, kaway. So guys, one of my closest friends yan, and G siya for the challenge. Although malamig naman yung aircon, di ba? Malamig, malamig. 2 years na rin yata since the last time na bumiyahe kami ng ganito with a project car na kami lang. Excited. Hopefully nothing happens. I don't think anything's gonna happen. As of right now, pinapahanginan lang natin yung mga goma kasi guys, ever since nakuha ko to, wala pa akong ginawa sa kotse na to. No maintenance, no car wash, nothing like that. Talagang pagkabili ko, sabak na agad. So the last time na ginamit ko to was the Stance Meet video which I made a vlog on. It should be the video right before this one. So ngayon, pinaprepare lang natin siya. 32 tayo on all sides. Kompleto tayo ng tools sa kotse. Meron tayong crocodile jack, cross wrench, spare tire. So we should be good the whole way. Salamat, Chris. Salamat. Thank you po. Nagbe-bless tayo every chance we can get kasi syempre minsan lang yun. And kasama si Kuya sa video natin. So guys, time check right now. It is 1:58 AM. Total travel time natin papunta ng Baguio is 5:53. Late na nga tayo eh. Ang goal kasi namin is makakit tayo ng sunrise sa Marcos Highway. 267 kilometers. Kaya naman. Less stopovers lang. But I feel we can hit the time. Lord God, please keep our trip safe. Keep this car protected. And sana makadating kami doon ng walang problema. And of course, I pray that you guide over us and, you know, give us a good time. Amen. Let's go! Let's go! Let's go! 33 kilometers na since nagpa-full tank tayo. So tingnan natin magkano kapag dating natin all the way to Baguio. So guys, kakaakit lang natin sa Skyway Stage 3. O nga pala sa mga hindi nakakaalam, as of January 20, 80 kilometers na yung speed limit dito from the old 60. And grabe, sobrang laki ng difference niya for me. Nung 60 kilometers per hour siya, I swear to God,
inaantok talaga ako. My one and only speed ticket was actually here. Nag-82 ako. They slashed 5 years off of my license, guys. Ganun kalala. Chill driving, baby. T-Plex, really, you know, shows the road trip vibes, eh. Time check, it is 2:30 a.m. Kakapasok lang natin ng NLEX. So far, so good yung biyahe. Oh, damn! That's the Prado I want, LJ78 o kaya 1KZ78. Ganda, bro! Grabe, mukha siyang patrol sa malayo. Bawal mag-vlog sir. Bawal daw mag-vlog, guys, habang bumibili kami dito sa Petron. Grabe naman. Nag-supply run muna tayo. There's water, wet wipes. Kinikwento ko lang kanina na nakakainis, guys, kasi yung kotse ngayon, parang naka-reverse rake. Mas mababa yung likod kaysa sa harap. Hindi ko alam kung yung kasama namin makakasama pa siya, but you know, whatever. Okay lang yan. So far, hindi pa tayo nakakalayo at all. Everything is okay with the car. Walang problema. Hopefully, it remains that way. Kailangan namin bawasan yung mga stopover, guys, kasi laki ng oras na nawawala sa amin. So far, so good tayo sa Civic EG natin. Kahapon, chinek na rin natin to, pero for some reason, parang sobrang init yung radiator niya. Pero yung temp naman niya sa loob is okay lang, sakto lang siya. Ano, hindi na tayo nakalayo, bro! Cold inside, let's go. Oh, Warmth? Time check, 3:41 a.m. 25 kilometers to Clark. Love you and time check, it is 4:10 a.m. Katapos lang namin sa NLEX. We're about to cross and enter. This is SCTEX, no, V? yes. Siguro parang from this point onwards, 2 hours and 30 minutes na lang para makaabot kami all the way to Baguio. Nakapagtaka lang, guys, parang ang daming tao ngayon dito, pero I think nga it's because of the festival that's going on. And yun nga, marami kasing balita na malamig sa Baguio eh. Actually, kakagaling ko lang dun with the BMW, pero parang nabitin ako eh. Parang ang dami ko pang gustong gawin. So far, guys, the EG is performing really well. Wala akong masabi. Hindi ko lang siya talagang mabanat kasi syempre, I'm still trying to figure out kung magkakaproblema siya. Alam mo na, alam niyo yung feeling na yan na parang gine-gauge nyo kung okay lang yung kotse. That's what we're going through right now. But, and yung EG at the moment. Time to go. It's time to go, guys. Naka 130 kilometers na tayo. Lampas na tayo ng F. So far, temp is okay. Check, 4:38 a.m. Ibig sabihin, medyo malapit na tayo mag-sunrise. Papasok tayo ngayon ng T-Plex. So medyo nakalayo-layo na tayo ng onte, guys. We can start to play around with the car. So far, ang kinakainisan ko lang dito is ang ingay ng exhaust. Pero okay lang. All good, all good. So currently, andito tayo ngayon sa isang gas station in the middle of T-Plex. Ito yung one of the newer ones na nandito. Ang dami ring tao na nagpapahinga, tumatambay sila and everything. On the other side, nakakamiss kasi yan yung Jollibee na tinambayan namin ng friends ko nung nag-Baguio trip kami na isa kami malaking convoy. Ito yung Honda Civic EG. Actually, walang problema yung EG, guys. Everything is okay with it. Medyo nababanat-banat natin sila ng onte. Ang pinaka-main problem ko now is yung Pocket Osmo ko. Ito yung main vlogging camera natin and for some reason, hindi nag-flip back yung screen natin today. And it's really, really annoying and I'm very annoyed actually. Hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi tayo magpapasira just because of this camera. Tuloy natin yung vlog na to. And guys, yung EG, everything is fine with it. I guess I'd rather have camera problems more so than car problems. We're about 35 kilometers palabas ng T-Plex. Dahil sa trouble namin with the camera, medyo na-delay tayo ng onte. Yung kaninang 5:30 naging 6:30, ngayon 7:50 na, pero okay lang yon. Palabas na yung sun. Ganda na nung nakikita natin at this very moment, guys. Parang ito yung mga napapag-inipan ko na mapagmamanehuhan ko sometime kapag nagka-oras tayo ulit.
unexplainable feeling, guys. So far, the car is okay. Walang problema yung EG. We're about 1/4 na yung naubos natin sa tank. We're about to hit half tank. So far, no problems. Everything is good. Ganda, bro. Grabe. Mga 20 minutes away tayo from the end of T-Plex, guys. Sobrang ganda, grabe. Look at how beautiful. Actually, yung inaabangan ko ng mga sites last time kasi na pumunta kami ng Baguio, hindi namin naabutan tong umaga. So, grabe, sobrang ganda talaga. Look at that, guys. Grabe. Layo ng feeling ng kapag bumiyahe ka sa Baguio ng gabi, tapos yung kapag naabutan mo yung sunrise. All good, all good. Time check, 6:20. Late na, bro. What a bagal, bro. You can do it. Ano walang dating, pare? Ganda sa umaga. Ibang-iba siya. Guys, na-reach na natin yung dulo ng T-Plex. Finally, ang haba nun, grabe. Time check, 6:37 AM. Car is okay, walang problema. We just hit 230,000 kilometers. Although, syempre, hindi naman natin alam kung accurate yan. 45 kilometers na lang paakyat, and it's gonna take an hour and 21 minutes. Hindi pa tayo nagre-reach ng half tank, guys, in fairness sa natin. Pagod na ako. I wanna sleep. Pagod ka na? Legit? Tulog ka muna, bro. Kaya pa naman. Kaya ba? Nagkape na to, in fairness, guys, ha? Guys, sa mga dumadaan sa RFID lane, please always make sure na may laman yung RFID nyo. Kasi if not, ito yung nangyayari, nagkukos ng delay. Ang tagal na natin nandito. Proper precaution, guys, para syempre, courtesy rin sa mga other motorists. Tayo pala biglang yung walang ano yun. Joke lang. Pag-ubos yan, sobrang nakakahiya. Okay, good. Hindi lang nababasa no? Guys, papasok na tayo ngayon ng Clean Fuel, yung pinaka-favorite na gas station natin na tigilan. I don't know, para sa akin dito lang yung parang may pinakamalinis na bathroom. And parang it's just so bright and vibrant and wide. And... Guys, bakit na tayo ng Marcos Highway? Let's go! Time check! 6:55. Estimated arrival natin sa taas is 8:09. An hour and 15 minutes na bakbakan. Sana wala masyadong traffic. And sana hindi masyadong matagtag. Pero nagdududa ako. Kasi dito pa nagtagtag na. We are rocking and rolling, guys. There. Pero hindi naman siya yung abrupt na tagtag, no? Pero matagtag. Let's go, Marcos Highway. Let's go. So guys, kakarating lang namin dito sa Marcos Highway. Grabe, sobrang ganda ng view. Ngayon lang ako nakaakit ng Baguio ulit na may araw. And ngayon ko lang din siya ulit nagawa with the project car. Kaya sobrang saya ko, guys. It's one to build a project car, but it's another to be able to bring it to far places like this. And seeing this in the background, guys, sobrang priceless ng pakiramdam na to. Nakatakot lang kasi baka nakawin yung camera natin. Ah! Grabe. Oh. Hello po. Ingat po kayo. Thank you. Thank you po. Ano? Oo ka. Nagta-thank you ako tuwing kumapasaan sila. Oh wow. So sexy. Oh my. Baka sumigat ako masyado. Maganda daw. Hala, lagot ka. May dadaan, pards. Sorry, kuya. Bye-bye. Let's take my 33-year-old Honda Civic EG to Baguio.
life away. And give birth to a new. All your dreams coming true. Shows you what a day can do. The strawberries feels forever. All the young dudes. I would move it here. Hopefully hindi tayo ma-stuck dito. Tinatry kasi namin gumawa ng mga shots guys na mas scenic. Alam mo yung parang, diba yung Gears and Gasoline? Na kumbaga parang meron sila mga cameraman na pag dumadaan sila sa mga twisties, merong footage. Merong problema, dalawa lang kasi kami ni Viren ngayon, tapos hindi pa siya cameraman. He's not even working for me or anything, we're just really close friends. So parang nakikiusap lang ako kaya nakakahiya rin. Siyempre pagod na rin kami parehas, pero hopefully ma-appreciate niyo yung shots na to guys. At hindi tayo sumayad. Success! Success! Sobrang nakakainis guys. Kada tigil namin for a photo, lahat nung inunahan namin, inuunahan kami. Tapos parang mas malala pa ngayon. Guys, yung spot na to, palagi kong tinitigilan. Siguro since 2017, kada kotse na dinadala ko dito, pag akyat namin, tinitigil ko siya dito. Tapos nag-picture kami dito. Usually, marami kami magkakaibigan, but this time around, dalawa lang kami. But tinitigil ko siya dito. Tapos nag-picture kami dito. Usually, marami kami magkakaibigan, but this time around, dalawa lang kami. But nakakatuwa lang. Medyo nag-overlook kasi siya sa mga mountains at makikita mo na parang, makikita mo kung gano'ng kataas na yung inakyat mo. It's just something to be really proud of. Pakita ko sa inyo yung picture. Ngayon, no? Sobrang ganda, guys. Happy ka ba? Sobra. Antok lang, pero sobra. Yeah, ako rin. Alright, let's go. All for the shot, guys. Para sa shot. Pinag-uusapan namin, guys, yung time na umakyat kami dito. Dala ko yung E46 ko. And E46s are notorious for, actually BMWs, lalo na yung mga luma, notorious sila para sa mga weak and brittle components nila. So one time, guys, dala ko yung E46 ko. Tapos may mga na-encounter kami na mga matagtag lang na areas just like this one, no? Kasi tagtag nga ng ride namin ngayon eh. And guys, pagkalampas namin doon sa area na yon, yung buong bintana ng E46 ko, bumuksak siya sa loob ng pintuan. In fairness, no, hindi naman siya bumuksak sa labas ng pintuan. The whole time packet kami, may tao sa loob ng kotse nakahawak sa bintana, tinutulak niya pataas para lang hindi mahulog. Nakakatuwa. This was around, 7 years ago. In-overtake tayo ng mga SUV, mga pickup, tapos meron mga matatapang na mga Honda City, ganyan. So far, medyo na-feel ko na nagsastruggle yung kotse, but, you know, okay lang. Laban pa rin. Sobrang araw na, guys. Yung plano namin kanina na hindi kami maaarawan, wala, ganun din. Guys, may nahanap na naman kami na spot dito na sobrang ganda, tingnan nyo. Look at that, guys. Parang nasa construction site tayo. But I just love how, you know, there's a city car na literally nawawala na parang hindi siya bagay sa environment. Sobrang gusto ko lang yung look na yun. Grabe. Look at that, guys. I'll drive the car, ah. Put a man on the moon. You can take a life away. And give birth to a new. Tagtag. Dito na tayo, guys, sa iconic tunnel. Woo! Solid. Sobrang ganda, guys. This also means we are officially here. We're officially in Baguio. Let's go! Grabe. Sobrang bugbog yung biyahe. Pagod na kami. Ito na yung traffic, guys, oh.
Ayan na, medyo sumisingit-singit na yung mga kotse. Grabe naman yun, NGB. Grabe ka naman. Guys, grabe, hindi ako makapaniwala. We finally made it to home base. Ito nyo yung Fago. Thankful na walang binigay sa atin na problema yung kotse. Yun nga lang yung camera natin. Yun yung nagka-problema. But either way, guys, we are here. Home sweet home. So, of course, we're visiting our friend Joe, no? Grabe, guys, hindi ako makapaniwala. We're finally here. Sobrang bugbugan, guys. The hardest? One of the hardest. Oh my God, bro! Grabe! Grabe. Grabe. 9 o'clock. We left 1:30. Grabe. Teka, patayin ko muna to. This car deserves to rest. Bro, congrats. Grabe, bugbog na bugbog tayo. Yung boses ko nga, wala na eh. Wala na nga. Grabe. Might be one of the hardest. 1:30 kami umalis. 9 a.m. kami nakarating. So that's 7 hours. 7 hours, 30 minutes. 9 a.m. Yung biyahe. Na-late tayo ng 3 hours and 30 minutes. Grabe. Hindi, pero marami kasi nangyari. Like, for example, yung camera natin nasira. Tumigil tayo for photos and whatever. Ang good news is, walang naging problema sa kotse. Gas update tayo. 300 kilometers since yung full tank natin. Ito na lang yung natira. Marami kasi tayong ginawa. Marami tayong idle time na naka-on lang yung kotse. Pabaya talaga tayo and maraming paakyat. And fully loaded yung kotse. Like, it's a mess, guys. Tingnan nyo. Tingnan nyo, guys. At meron pang isang supposed na sasakay. Although, if we're being frank, tingin ko kailangan nyo ulit mag-bus pababa. This is one of the hardest. It was one of the hardest rides we've ever had. This car is not built for road trips. Ang baba niya, fully loaded. Naka-coils. Nagbo-bottom out po siya. Now you feel my pain. Tapos ang ingay ng muffler. Hirap ng ginagawa mo. Tapos alam mo, ito pa yung issue. Pag paakyat siya sa Marcos Highway, you really feel the car struggling to a certain extent. Pati fully loaded, ang bigat namin. But alam mo, in fairness to the car, it performed well. The fact that it's here, alam mo yun, dami namin ginawa. Magugulat ka sa footage, pare. Guys, ito yung friend ko si Joe. If you guys remember, kasama siya dun sa greatest road trip natin. Dito siya nakatira sa Baguio. Thanks for having me, bro. Yeah, sure, bro. You know it. Siya yung Honda guy friend natin. Siya yung naka-Accord, siya yung naka-SIR. Actually, siya nag-demonyo sa akin mag-Civic. Tapos binenta ko. Tapos when I went here again, parang na-miss ko yung idea na meron akong Civic. And actually, guys, itong pinagdadaanan namin ngayon, isa to sa mga greatest dreams ko, the fact na madala ko yung EG sa Baguio. We're actually living my dream right now. Yun nga lang, we are beaten and battered and bugbog talaga kami, guys. Pero alam mo, sa keeper, yeah, actually walang ginawa yung owner. So sa'yo to? Oh, sa akin lahat to. You saw it like this though, no? For example, yung blue brick, 100 plus K na yan ngayon. Tapos these wheels, these rims, these are like about 45. Yeah, the blue brick. It's not the seats lang, it's the whole interior. So far, so good. Actually, may dala ako mga 1-din head unit. These mats, 10K, I just found out. Pang EG ba to? EG6? Civic Honda floor mat. So yun nga, I was telling Joe, nalaman ko na yung blue brick interior, 105K. Kompleto yun ha. Tapos yung mats na yan, I saw it at 8.5 to 10. Itong wheels na to, someone was selling it for 45. Dami eh. Nagulat ako sa presyo ng Honda. Kaya I realized what I had. So, syempre, I tried to buy it back. Amber na clock. Tapos yung gauge niya actually is USDM. Just a bunch of stuff actually. Pero kompleto yung blue brick ko ah. Like even these parts. Talaga, pati ito kasama. Hirap pala maghanap niyan. Oo. Ito nga, the fact na complete nga to is actually is a big thing. May gathers na black, blue, yellow. Meron nga. Tapos I have a jack there. May spare tire ako dyan. Nabababa kasi ito eh. Si Jeric, guys, yung isa naming kaibigan, it's either, well, he's gonna come here in a bus. He might also go home in a bus. Who knows? Spoon N1? Yeah, N1 ba? Ingay nito. Gusto kong tanggalin ito. Looks like a P27, bro. P27 nga. Yeah, kasi mahaba siya. Ganun ba yun? Yeah, the PO6. Galing mo ah. Shorter. Ito si Joe, ano to? Honda Master, guys. I've been doing this more than a decade. Saan yung SR mo? Wala pa rin? Manila. Sa Manila pa rin? Sa New Manila. Sira yung DJI Osmo ko. As in yung screen niya tabingi. Lamig talaga sa Baguio, guys. Diba I was here about 2 weeks ago gamit ko yung BMW. Nung time na yun, parang hindi naman ganitong kalamig. But for some reason ngayon, I think ito na yata yung pinaka-peak niya. Tingin ko siguro ngayon, nasa ano tayo? Baka mga 12-13 degrees. Ang lamig, grabe. First start, ngayon lang natin masastart to since pagdating natin sa Baguio. Nakakatuwa din guys kasi wala pa tayong sabihin nating 6 na oras since we've arrived to Baguio.
At siguro 3 tao na yung nakapagpa-picture ng EG natin. Post ko na lang yung picture dito. Thank you to the ones that spotted me, no? Hindi ko pa naman ina-announce na nandito ako ngayon, pero grabe, sobrang saya ko na nadala ko yung kotse na to. Parang lahat ng hirap na pinagdaanan namin kanina, parang naging worth it. Time right now, 5:41. Punta tayo dun sa kaibigan natin and we'll just relax. Wala tayong plano for tonight. Meron kasing festival na nangyayari ngayon sa main city at ayaw nating makipaguluhan doon. Magbubuo na lang din tayo ng bonfire. Yun talaga yung mga inaantay ko pag nandito kami. Windows down tayo kasi ang lamig. Although parang paubos na yung fuel natin. If you're hungry, magpapagrab ako, bro. Tubig lang naman. Kailangan mo talagang balik-balikan. Parang yung feeling ko ngayon sa kotse natin, parang hindi tayo nandito ng 9 hours. Parang kaya ko na ulit, bro. Saan tayo punta? Ilocos. Alam nyo guys, ngayon nakapagpahinga na ako. I love this car. Kanina parang ayoko na eh. Parang gusto ko na siyang patog, gusto ko na siyang itabi sa daanan, gusto ko na siyang iwan, but now nakapagpahinga na ako. I accept its mistakes. I accept that it's not a new car. Really take that to the heart, ma-realize mo na it's really good. Aside from the suspension, it's really, really good. The fact na nakarating kami dito, sobrang laking accomplishment na rin nun. Hindi rin kaya ng lahat ng kotse yun, guys, ha? Alam mo ba yung kotse na ito, mas matanda pa sa atin dalawa. You know, it was able to bring us here. 5:53. The sun is setting. Sky is starting to disappear. It's starting to get colder. So far, the EG is okay. I'm very happy with it. Mga na-realize ko na kailangan natin palitan are the suspension. Baka mag-coilovers ako. Baka may mga recommended kayo na coilovers. Pero if matagtag pa din siya, kahit naka-coils tayo, then baka mag-shocks and lowering spring combination ako. Or, the most cheapest alternative, since hindi ko naman to itatrack or anything like that, papatorno ko yung harap and then paparebuild ko yung shock ng likod. Pero may mga nagsabi kasi sa akin na kahit mag-coilovers ako, magiging matagtag siya. Pero I guess mas okay yun kesa sa pinagdadaanan namin ngayon na nagbo-bottom out yung likod. Makikita nyo nga na from the videos kagabi na hindi pantay yung kotse. Yung exhaust is very annoying. I feel like I could have gone faster. But aircon was okay. Very good. Guys, tonight we're trying to light up a bonfire. Time check, 8 p.m. So far, so good. Ang problema, wala na masyadong mabibili sa baba. Naubusan na raw. Maybe because it's Saturday. So ngayon, we're gonna try to find a way na buhayin to. Unti-unti lang, ha? Ang pamaypay natin. Jisoo mo, dala mo? Hindi ko naisip na dalhin. Kasi malamig dito, pre. Guys, andito tayo sa Baguio City with the EG. Hindi natin siya masyado na-drive yesterday pagdating natin dito. Pero today, dadalhin natin to sa Camp John Hay at iikot tayo ng Baguio City. Ang problema namin ngayon is 3 na kami, dumating na yung kasama namin and hindi namin alam if kaya ng kotse na kasama yung mga bag pagpa-uwi na kami ng Manila. So far so good, kakayanin namin kung sa side man siya, sa side siya, wala tayong magagawa. Pero recently naglagay ako ng posting sa Facebook looking for coilovers here in Baguio, o kaya lowering springs, o kaya someone na suspension specialist na pwedeng maglagay ng lifters para lang mauwi natin siya ng komportable. Yun pala yung nakikita kong drawback sa kotse na to aside from the blown shocks. On the way here, sa sobrang bigat nga ng kotse, na-feel namin na nagbo-bottom out siya kahit sa highway, lalo na sa Marcos Highway. But now, kahit paano naman, it's moving fine and so far, everything's good. 300 kilometers na yung nabiyahe natin. Meron pa tayong konting gasolina. Aircon is cold. Car is good. It's comfortable. Everything's okay with the Civic EG, guys. Comments about the car. First impressions, ano tingin mo? It's good, it's clean, one click. 1992, pare. Matanda pa sa akin? Oh, kaya nga, yun nga, it's all older than us, and yet it's brought us here. Pero mukha siyang die-cast no? And there's just something about how it looks na gustong-gusto ko, lalo na yung interior. I like the interior, the seats. I like the interior too. There's a Civic model na ganun nabubuksan ko ng hatchback din. I don't know which one it is. No. Maka EF. The EF, mas luma yun May ganun ba si EF? Wala. Actually, yung mahilig gumawa nun, yung pop-out windows is what they call it. European.
O guys, sabi ng kaibigan ko meron daw Civic o kaya Honda na ganun. Fact check natin. Ano kaya yon? Kung alam nyo, let us know in the comments below. Kung nahulaan nyo yun, bibigyan ko kayo ng sticker. Papagawa tayo ng sticker, guys. Wala pa eh. Approved. Fact check approved. Okay, no, look at how beautiful, guys. Parang bagay na bagay siya sa environment. Actually, kung alam mo, kung pipilitin nga natin, kaya niya mag-park dito eh. Di ba? The entire night. Siguro hanggang dito kaya siya. Oo, bro. Guys, andito tayo ngayon sa Camp John Hay. Andito tayo sa entrance ng Yellow Trail. Naghanap kasi kami ng malalakaran o kaya may mga trail na pwede naming puntahan. And sa tagal na pupunta ko sa Baguio, guys, ngayon ko lang nalaman na meron palang trail dito na pwede mong daanan. Of course, on foot, no? Hindi pwede yung kotse dyan. But the EG's parked right beside it. So, tingin ko ito yung trail na yun. So, naka-excite lang. Sana it's long enough at hindi siya bitin, no? Today, magpapaayos tayo ng suspension ng Honda Civic EG habang nasa Baguio tayo. So guys, pinapasok ni Arvin yung EG shop niya. Sobrang bait. Kung dos to ngayon, kasi sinisilip na ni 20 siya before yun. Parang... Hindi. Pilit to. Pero saan galing? Naka B16 siya. Dito lang din siya sa area. Do we need the seat? Kaya mo... Guys, ito na nga. I've forgotten you.